And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. Ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Nakasinungalingan yan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na siya ay nasa mabuting kalusugan. Ginawa niya ito matapos kumalat ang mga aligasyon na siya ay may malubhang karamdaman. Nitong Lunes, Abril 13, biglang nagpaunlak ng press conference ang Pangulo. Pero habang papunta sa New Executive Building sa Malacanang ay pinakitaan ng jumping jacks ni PBBM ang media. Sa harap ng mga mamamahayag, sinabi ng Pangulo, Ayan o, this is, hindi sa tape, it is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14, we're going to talk about the excise tax. So this is been done today. Tiniyak ng Pangulo na very good ang kalusugan nito. Walaan niya dapat ipangamba ang publiko. Binanggit din niya na regular siyang sumasailalim sa blood test at normal ang mga resulta. Ayon sa Pangulo, ang huling beses niyang na-ospital ay 3 buwan na ang nakalipas. Ito ay para sa CAT scan at upang matiyak ang paggaling ng kanyang diverticulitis. Ang diverticulitis ay isang kondisyon sa tiyan na nagdulot ng alalahanin sa kalusugan ng presidente. Giit ni Marcos, walang katotohanan ang mga balitang siya ay may sakit. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Tinawag din ng Pangulo na liars ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Huwag niyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Dahil dito, hinamo naman ng punong ehekutibo ang mga nagdududa sa kanyang kalusugan. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. Come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Samantala, inaasahan ang karagdagang pahayag mula sa Malacanang sa mga susunod na araw. Ito ay kaugnay ng mga hakbang ng administrasyon sa isyong pang-ekonomiya. Kabilang dito ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mga solusyon sa transport sector. Kay Anti-Corruption Group Task Force Kasanag founder Dr. John Chong, iginiit niyang panahon na para sa transparency ng pamahalaan. Ayon sa kanya, dapat ilabas ang aktwal na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo upang malinawan ang publiko. Giit niya, ang medical certificate mula sa isang lehitimong doktor ng Pangulo ay makatutulong upang mabawasan ang pagdududa at espekulasyon. If my opinion is concerned, dapat magpakita siya ng medical certificate, no? Then show to the people, no, na talagang okay siya. Kasi sa kanyang situation, hindi pwede yung ipakita niya na magaling siya, tumatakbo siya, or sabihin na natin na okay ang condition niya. Pero makapagsalita lang na ang health condition is concerned, walang iba yung competent doctor. So for me, my suggestion is para matapos ng issue, kailangan may isang competent doctor, no, na magsalita na okay ang ating presidente. As long na walang doktor na magsasalita, hindi naman doktor ang abogado kahit sinong pasalitain mo dyan. Even sarili niya magsalita, kung walang competent doktor, nandyan pa rin yung duda. So to avoid doubts, no, I suggest na kailangan magpalabas ng medical certificate, no, na siya ay okay ang kanyang kalusugan. Dagdag pa ng grupo, nakasaad sa 1987 Constitution na may karapatan ng publiko na malaman ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa kakayahan nitong gampanan ang tungkulin. Alam naman ng lahat, even the Malacanang, alam naman ang Constitution, no? Karapatan ng Pilipino na malaman ang kalusugan ng ating Pangulo. So sana panawagan na rin natin, no, na kailangan magpalabas ng isang medical certificate, no, na competent doktor na kailangan ipaalam niya ng ating presidente ay talagang good health, no,
competent at physically fit. As long na hindi sila magpalabas ng ganong katibayan, ang resulta niyan, ang duda. No? Binigyan din ni Dr. Chong na ang pagtatago ng ganitong impormasyon ay maaring magdulot ng kawalan ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Anya, maaari rin itong magdulot ng pagdududa sa publiko. Yes, sir. Malaking pananagutan yan. Malaking pananagutan yan. Biro mo pa naman ang taong bayan para mo nang niluloko. If ever na hindi ko sasabihin na mayroon, if ever na may sakit ang ating Pangulo at hindi mo na-inform ang public, betrayal na yan. Napakalaking pananagutan yan. For me, hindi naman tayo abogado, nag-aral lang tayo. No? Pero ano yan, malaking pananagutan kasi parang nilinlang mo ang public, no? Parang nilihis mo, parang sabihin na natin na ina-scam mo na kasi kahit na may problema ang health ng ating presidente, hindi mo pinapaalam, especially kung sino man ang doktor ng presidente. Dapat ang doktor mismo ng presidente siya ang magsalita, hindi yung spokesperson. Anong alam ng abogado sa health? Hindi naman kaso yan eh. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang hinggil sa panawagang ito. Ngayong araw naman, lumitaw ang Pangulo sa Malacanang at pinakitaan ang media ng jumping jacks. Bagamat hindi nagpakita ng medical certificate, ay tiniyak ng Pangulo na very good ang kalusugan nito. Wala rin anya dapat na ipangamba ang publiko dahil regular siyang sumasailalim sa blood test at normal ang mga resulta. Regular exercise routine like? What do you do? I do weights and then I go on the elliptical machine. Because I average my more or less I work towards a heart rate. So 130 beats per minute. And that's daily, sir? No, How no. often, sir? I try for 4 times a week. Sir, I try for 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. sir, before you were very quiet about answering your bashers and trolls. What was the breaking point? What was the tipping point? Bakit po kayo nag-decide to attack it otherwise today? Because people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, I have an additional problem.